guys, ay naku, umaambon yata. Magtatanggal ako ng mga bulaklak. Tingnan nyo naman yung bulaklak ng ating copper tone. Ayan o, patuyo na. So, gugupitin natin yan. Ang dami na kasi mga bulaklak ng mga succulent ko ngayon. Sa totoo lang. So, tatanggalin ko na sila. Kasi, ang bilis nilang dumami. Na pinapamahayan kasi ito ng aphids. Hanap tayo. Kasi yung iba na mga ganito ko is pinapamahayan ng aphids. Ngayon ko lang sila na naharap na tanggalan ng bulaklak. And magpa 5 na ngayon. 50 na siguro. 450. Kanina ko pa ito gustong putulan. Kaya lang ang taas pa ng araw. Ito pa, tingnan nyo. Wait lang, baba ako. Si Pots Pink yata to. And alam nyo, halos pare-parehas lang naman yung mga bulaklak nila. Halos magkakaparehas lang. Tingnan nyo. Ito yung itsura ng bulaklak ng Pots Pink. Uy, sarap ng hangin. Kaya lang, mukhang umaambo na naman. Kahapon guys, ay umuulan. Maano lang naman, maambon lang naman siya. Kaya lang matagal, ilang oras. Naghahanap ako dito ng mga namumulaklak. Nakaupo ako dito. Nakatungtong ako dito. Kasi karamihan ng mga namumulaklak nandito sa mga ibabaw. Tingnan nyo naman, ang dami ko pang tatanggalan ng mga damo-damo dyan. Kasi, ang bilis magdamo ng iba. Kaya, ang bala ko, iripat na lang sila. Hindi naman iripat. Palitan ng potting mix para yung mga buto ng mga damo, matanggal ko. Ito pa. Wala akong katulong pagtatanggal ng bulaklak eh. O, I mean, tagapulot ba? Yan. Tanggalin natin. Tingnan nyo, kakaano ko lang dito. May may damo na naman. Kakatanggal ko lang. Hanap pa tayo. Ito oh. Alam nyo, ito si peperomia na to. Ano siya? Maganda naman siya kahit may flower na maliliit. Kaya lang, tinutubuan siya ng aphids. Lapitin siya ng aphids, guys. Ito, may bulaklak na to nung nakaraan. Pero natanggal ko na. Tapos yung isang Adolphi ko, ayan o. Ano siya, wala pang bulaklak. Tignan yung mga doggy ko. Si Cookies. Kisses! Kung nasan si Mami, andun din sila. Nasa si Cotton? Wala, tulog yun eh. Laging tulog yun eh. So, balik tayo dito. Yung isa ko, sabi ni Dara, huwag ko tatanggalin kasi maganda. Ito, pabuka pa lang. Ayan o, pabuka pa lang yung isang Indo-Opalina ko. Nanlalaga siya. Ayan o. Hindi ko kasi siya nadidiligan. Tapos yung isang Indo-Opalina ko, yung before pa, ngayon pa lang siya tumubo ng ganyan. O bumuka. Ito, kahit na meron na siyang flower buds, matagal siya siguro mga 1 linggo bago siya bumuka. And then, pag fully open na siya, mga 1 linggo din. Pansin ko. And tingnan nyo, halos pare-parehas lang naman yung itsura. Sabi ni Dara, wag ko daw tanggalin ng daughter ko. Kasi maganda. Kaya lang, tanggalin na natin. At ito mga pinagtanggalan na to, magkakausli pa yan ng mga panibagong stocks, yung mga panibagong ayan na, hindi ko naman dahon. Ano ba yun? Umuulan naman. Kung kailan naman ako nagaganito eh. Ito naman, mga 1 linggo pa yan, wag natin tanggalan. Ito, bulaklak din to guys. Magiging ganito din siya. Tapos ito, mga 2 weeks pa siguro. Matagal siya in fairness. Kaya kahit magtanggal tayo ng bulaklak ngayon, may bagong tutubo dyan na panibago ko. Ito, hindi ko muna siya tatanggalin. Hindi pa naman siya fully open. Ito, tanggalin na natin. Ay, wag na muna. Ganda eh. Hanap pa tayo. Mamaya ko na pupulutin yung mga nalalaglag. And, syempre, ito diba? Lucidum, yung pinakita ko sa inyo before. Ayan, siya na yan. Nilagyan ko lang ng potting mix ay pame sa ibabaw para maganda siya tingnan. Tapos, ito rin tanggalan. Yan, kasi by siguro mga first week ng March, may mga binili kasi ako na
succulent. Pero hindi ko pa siya pinapa-deliver ngayon kasi may lakad kami. And eto, napakadami. Hindi, saan pupunta? Napakadaming bulaklak. Ito guys, yung mga bulaklak. Yan, matagal pa yan. Mga 1 buwan pa siguro to. Yan o, ang dami. Tagbulaklak kasi ngayon, all growing season nila. Tingnan nyo to. Diba? Lahat yan magiging bulaklak. Etong mga to, magiging ganito siya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Ang taba-taba na ito. Yan, si Lucidum. Putulin natin to. Hindi ko sila didiligan. Yung mga nandito sa kabilang, sa likod ko, mga ano yan, nadiligan ng ambon. Matagal din kahit ambon-ambon lang. Ang tagal, mga 4 hours. Tapos walang araw. Ngayon naman, nung bandang hapon, umaraw na. Etong mga to, katagalan, magiging puno yan. Hindi naman puno, parang ganito. Yan yung mga gustong-gusto ko sa ating mga succulent. Yung parang nakatayo lang siya, tapos yung mga dahon nandito sa dulo. Ganyan, kaya lang ito, puro bulaklak ang mangyayari dito. Tingnan nyo, bulaklak yan guys. Ito oh. Tagbulaklak sila ngayon. Lahat ng mga dulo-dulo niyan, bulaklak yan. Ito pa. Pinakita ko sa inyo. Tapos ito, tanggalin na natin. Kasi baka makalimutan ko. Itong mga champagne na to, yan yung numero 1 na lapitin ng aphids. Yung aphids parang dark green ang color niya. Na para siyang, mas naano nga ako dun kumpara kay mealybugs. Si mealybugs puti. And sana, katulad last year, na hindi sila lapitan ng mga mealybugs. Kasi nung mga first siguro 2 years, 3 years ago, napakadaming mealybugs nung ating, ayan, tanggalin natin, nung ating succulents. And ayoko mangyari ulit yun. Last year, wala or kokonti. And ayoko namang mangyari na magkaroon ng maraming mealybugs ulit yan. Siguro hindi ko lang din na-treat ng ayos. Yung iba dito, nasimulan ko na kaninang, kahapon. Naputol ko na to, mga nandyan kahapon. And pag pinutol nyo yung mga flower na yan, meron talaga kayong lalabas na ganito oh. Yung mga panibagong, ano ba tawag dyan, dahon. Hanap pa tayo. Propa ko ng ng Pred Hives. Dito ko lang inilagay. Pinutol ko lang yan. Sabi ko, titignan ko kung magsa-success ba siya. Alam nyo ba, naaagad ko dito yung mga dry leaves. Inaano ko talaga, tinatanggal ko talaga. Every time na pupunta ako dito, aagarin ko yan or natatanggal ko isa-isa. Pag nagre-rearrange ako, yan yung ginagawa ko. Kita rin kami. Ha? Kita. Okay, Uton! May practice si ate sa JS Prom. Yan, malapit na ulit yung JS Prom ni Dara. Tinatanong ni nanay kung kailan daw yung JS Prom mo. Siguro dito siya magtatambay. Aksidente kasi yung nanay ni Dara. Na siya. Natumba sa Kaya nakasemento yung paa niya. Natumba sa upuan habang nagpipintura. Teka lang, tanggalin ko lang. Ito yung sinasabi ko sa inyong aphids. Ito, family ng champagne to. Ito, tinatanggalan ko na to. And, wala. Andito. Ayan, oh. Ito pa. Yan, aphids, mealybugs. Ayan, oh, aphids, mealybugs. Ito talagang si champagne. Lapitin to ng aphids, guys. Ito, pati mealybugs. Kaya kahit nahirapan ako tanggalin to, tinatanggal ko. Tapos eto mga to, yan, aanon ko lang siya ng cotton buds mamaya na may alcohol. O kaya bukas. Basta yung walang araw. Mga hapon, pupunasan ko siya ng cotton buds na may alcohol. Tapos putulin na rin natin yan. Ito tuyot na. Daming aphids. Kita nyo yan? Ito oh. Yung loob niyan madaming aphids. Tanggalin natin ngayon.
Tingnan natin. Kasi hahawa to sa ano, ibang halaman. Ito wala pa. Ito madami. Pakita ko sa inyo ang itsura ng aphids. Ayan oh. Yung iba nanghihinayang na tinatanggal ko yung kanilang bulaklak. Naku guys, huwag kayo manghinayang. Pwede nyo naman pagsawaan. For example, naka 3 weeks na sa inyo kasi matagal naman to. Tagal bumuka yung bulaklak and then pag bumuka yung bulaklak, matagal din siya bago matuyo. So, mapapagsawaan nyo pa. Ganito kasi yung mangyayari dyan eh. Tignan nyo, may langgam, ba diba? And pag may langgam kayo nakita-kita sa mga dulo-dulo nyan, asahan nyo may aphids and mealybugs. Ay! Bayan, nalaglag pa. Pa. Bumili ako ng bagong succulent sa Benguet, pero sabi ko sa katapusan na ng February ko ipapadeliver or first week ng March siguro, kasi magkakaroon tayo ng magiging busy tayo, so hindi ko muna siya ipapadeliver. Ito pa pala. Yun lang. Nakapagtanggal na kasi ako ng nakaraan. Oh, wala na. Ito naman, si RZ, tinanggalan ko to ng dahon. Ano din to, mahilig din to magka-dry leaves si RZ. Kahit na maganda naman yung watering schedule niya or maganda yung pagtutubig na ginagawa ko sa kanya, nagkakaroon talaga siya ng dry leaves madalas. Tapos, magiging parang puno siya. Tingnan nyo. Minsan kasi, hindi naman porket nagkakaroon siya ng madaming dry leaves is kulang yung dilig. Hindi naman. Meron talaga mga succulent na nagkakaroon ng dry leaves madalas. Yung iba naman, walang dry leaves kahit na matagal ang dilig. Ayan o. Ito pa yung isang orpet na nabanggit ko sa inyo before na naka rain or shine siya. Okay naman siya. Malinis. Makintab. Ano siya. Flawless. Ito hindi ko pa siya nare-repat. Ang tagal na kasi nito. 2 years na mahigit sa akin yata to. Hindi ko pa siya nare-repat. Dati ang laki niya, ganito lang oh. Ganito lang siya kalaki before. Pantay siya na ganyan. Kaya lang tumaas siya ng tumaas. Itong mga to yumuko. Tingnan nyo. Yumuko siya. So, ayun. Ito pa oh. Dito lang. And then itong mga dahon na to, pwede natin yung i-propagate. Ito, papatay na to before eh. Si RZ na isa. Tapos, wala lang. Naisip ko lang na buhayin siya ulit. Nilagyan ko siya ng potting mix sa ibabaw. Ayun. May mga tumutubong bago. Yun o. 1 buwan na siguro yan. Na may tumutubong bago. Munti ko nang itapon. Ito pa o. Tingnan nyo o. May mga tumutubo. Katulad nito, pakita ko sa inyo. Pinagputulan ko rin to ng mga propagation ko. Ayan o, naging crested siya. Kumapal. Wala na talaga to si Chloe before. As in, bulok-bulok na. Tapos, naisipan ko lang na ilagay ko siya dito sa area na to. And then, nagkita ako ng mga tumutubo. So, dinagdagan ko ng potting mix. Ngayon, ayan, okay na siya. Eto, may papakita pa ako sa inyo isa. Eto, wala na rin to dati. Inano ko na to eh, parang hindi ko na siya pinapansin, si Chloe. Nilipat ko ng pwesto kasi dito, sobrang araw sa area na to. Nilipat ko siya dito, aba, may mga tumutubong bago. Hindi ko na siya gaanong pinapansin kasi nga, parang wala na siyang pinagputulan ko lang ba ng mga pinropagate ko. Oh, ayan oh. Tapos ngayon, gumanda. Ito na lang natira kasi nung nakaraan. Hanggang dito. Tapos wala na siyang dahon. Ngayon dumami. Ganda talaga. Tapos ito oh, nagtubuan din yung mga yon. Sana all ng succulent, ganyan. Pag hindi pinapansin, dumadami. Yung iba kasi pag di mo pinapansin, namamatay. Ito pa pala. Free lang to sa akin eh. Tapos, nalaga siya. Hindi ko alam pangalan ng ID nito. So, inilagay ko lang dyan sa area na yan.
Tulis. Dito, tignan nyo. Tignan nyo, may bulaklak, may ano na naman, paru-paro. Inilipat ko na nga, napansin nyo, nawala dito yung mga photos ko. Inilipat ko guys dun sa likod, hindi ko pala natanggal tong isang to. Inilipat ko dun sa likod. Ayun pa pala, meron pa pala sa likod. Inilipat ko sa likod yung mga photos ko, and then parang siguro sabi nila, ay, nawala yung ating kakainan. Ito oh. Tingnan nyo, iba naman yung flower nito. Ganda ng flower oh. No? Kailan parang nakita na ako dito ng mga ano eh, aphids. Itong mga bulok na lang muna ang tanggalin natin. Kailangan natin gupitin yan. Kasi pangit tingnan. Ganda nito ah. Ganda no? Sa susunod na to, next week na. Kasi nagagandahan pa ako sa kanya. Ito na lang, si Dragonfly. Tapos ito, si Giant. Ito nalalagas bago pa lang kasi to. Siguro mga 3 weeks. Kaya hindi ko siya dinidiligan. Nandyan lang siya sa area na yun. Pero maaraw dyan. Maaraw dito tuwing morning. Balik ko na. Okay, yun lang naman. Naisama ko lang kayo sa ating pagtatanggal ng mga flower. Teka lang. Yan. Sinama ko lang kayo kasi nakakatuwa. Ang daming flower ng mga succulent yan. At itong si Lola ko, di ko alam bakit nalalaga siya. Naarawan ka ba ditong masyado? Yan o. Tanggalin natin. Huwag ka na mamatay. Ito namang si Lola eh. Ilang buwan lang, pinapatay na agad yung sarili niya eh. Ganda pa naman. Nasaan pa yung ibang lola ko? Andun yata yung ibang lola ko. Okay, wala na. Ang aking project naman siguro bukas, ito. Papalitan ko ng potting mix. Yung mga madaming damo. Tingnan nyo, kakadili ko lang dito. Kakadili ko lang dito kay Purple Delight. Tuyot na naman. Ang ganda. Ganda sa personal niyan. Si Hakuho. Mga pinagputulan ko ng Hakuho. Ayan na, ang gaganda na. Nandun pa yung iba. Ayan, mga pinagputulan ko nandun sa labas. Saka ko na sila iipunin. Ito, kailangan ko to iripat. So siya, hanggang dito na lang ang ating video for today. Bye!